Bro, merong dinala dito na TMX 155. Ayan, naka-top down. So problema niyan mga bro, walang kuryente, no. Dati umaandar pa raw, tapos yun medyo pahirap na siya paandarin, tapos andar siya, mamamatay, tapos nawawala yung kuryente. Ang totoong nangyayari dito mga bro, no, ito galing na naman to sa ibang shop. Ayan, so hindi nila mapalitan ng stator coil dahil sobrang tigas daw ng flywheel. Yan, so nasira na daw yung thread, no, yung dulo ng crankshaft sa flywheel. Dahil sobrang tigas, ginamitan para ng puller pero hindi kinaya, kaya naisipan ng may-ari na dito dalhin sa akin. Ayan, so tatry natin mga bro, no, tanggalin yung flywheel. So mga bro, panoorin nyo tong video ko na to, kasi lahat ng mga diskarte ko, no, yung mga technique yan, so sinishare ko sa inyo, no. So sabi nga, magkaroon ng dagdag ng idea at dagdag na kalaman. Yan, so share lang sa akin mga bro. Kung meron naman kayong mas magandang idea, di mas mabuti, mas the best, no. Basta sa akin, ako tuloy-tuloy lang ako sa pag-share, no, para yung mga ganyang bagay hindi nadadalhin kung saan siya pa, para yung mga makapagpapanood ng aking video. So ganun na lang ang diskarte, ayos na. Okay, so tuloy-tuloy lang sa panonood mga bro. Okay, tanggalin natin yung cover mga bro. Ayun. Okay. Lipat natin yung ating camera dito. Ayan, pakita ko sa inyo mga bro, no. So na-damage na yung dulo. Ito yung dulo ng crankshaft. Ayan, so ginamitan ng puller, so nabusalsal na, no. Lumaki na yung dulo, nasira na pati yung thread dito, hindi na makapasok yung nut. Ayan, so wala na siyang nut. Okay, so yun ang nangyayari mga bro kapag pinilit sa puller, no. Buti na lang hindi nila sinira ng tuluyan. Okay, so ito magagawan pa ng paraan. So, lalagarian na lang natin yan yung thread para may balik sa thread, may balik yung thread at may kabit yung nut. So ngayon mga bro, i-share ko sa inyo mga bro yung teknik ko sa pagtatanggal ng flywheel na sobrang tigas, no. So dahil nanonood din ako ng mga ng mga pagtatanggal ng flywheel na matitigas, no. So minsan mayroon ako napapanood na ginagamitan pa ng ihi, yung pang heavy duty na puller, pantanggal ng gulong ng truck, no. Yung nilalagyan ng beam tapos hihilain na ganun. Totoo lang mga bro, pangsira ng yun pangsira ng crankshaft, crankshaft bearing, no. Tataman yung crankshaft bearing at delikado pa yung crankcase, baka mabasag yung crankcase, no. Napakadelikado yun. Kaya itong tekniko mga bro, no, so ginagamitan ko din siya ng pukpok, pero ang gusto ko doon mga bro, no, kahit masira tong flywheel, dahil yung flywheel maraming nabibili, no, pero yung crankshaft mahirap, lalo na yung crankcase na may serial number, no, mahirap palitan yun. Okay, so pag nasira mas malaking problema, no. Kaya ito, si-share ko sa inyo yung diskarte ko sa pagtatanggal ng flywheel. So ito lang yung gagamitin ko mga bro, no. Isang martilyo, yan. Isang martilyo, tsaka isang panikwat, yung panikwat ng gulong. Ayan. Okay, so itong panikwat mga bro, lalagay ko dito, sisikwatin ko yung flywheel, para ang purpose ko, yan, sisikwatin ko yung flywheel. So itong panikwat itatapat ko dito sa may tornilyo, sa may bolt, para matibay, para iwas basag. Kasi pagka dito natin nilagay, baka mabasag to, no. Pero kung saan kaya dito natin ilalagay sa may tornilyo, dahil ito matibay to.
O yun, tatapat natin yan, tapos dulo lang yung nakasabit doon sa flywheel. So ito naman mga bro, bago ko lang na-share ngayon, pero matagal ko na itong ginagawa, no? Subok ko na talaga to, no? Yan. Okay, tapos martilyo, pupukpukin ko lang sa isang side yung flywheel, no? So sinabi ko na, di baling masira kung pukpukin mo natin to, di baling masira yung flywheel, wag lang, ingatan lang natin na tamaan yung crankshaft bearing tsaka yung crankcase. Okay? Wag natin ipo-puller ng ganon kasi baka magkaroon ng crack yung crankcase, mas malaking problema. Okay mga bro, so panoorin lang yung mga bro para magkaroon kayo ng dagdag kalaman at idea. Una mga bro, bago natin sikwatin pukpukin, mayroon pa akong isang diskarte dito sa flywheel. Kaya matigas tanggalin, lalo na kapag hinila mo ng pantay, talagang matigas yan mga bro, pag pantay yung hila mo ganon. Ngayon mga bro, babaliin natin yung flywheel sa sigunyal. Ganun. Patagilid. Okay? Una, ito. Hahanapin natin yung timing. Ayan. So, ito yung timing, no? So, pag nandyan yan yung timing, ibig sabihin, yung kunya, yung half moon, nandito rin sa tapat niyan. Ayan. Ngayon mga bro, ilalagay ko dito sa yung half moon, ilalagay ko dito sa side, dito sa gilid. Ayan, iikutin ko na ganun. Ito yung timing ha. So panoorin maigi mga bro. Ayan. Ayan. Tapos ito, ilalagay ko yung timing dito sa may pangsikwat. Ayan, dito sa may tapat ng paglalagyan ko ng sikwat. Yun, ganun mga bro. So ito, kitang kita mga bro yung kawang ng half moon, no, or konya nandito na sa gilid. Okay, kaya lang dapat dito ako pupukpok sa may rivets na to para matibay, wag dito, no, ililihis ko na lang siya ng konti. Yan, para dito ako pupukpok. Yan, okay, ganyan lang technique mga bro, no. Sobrang tigas, tanggalin ang flywheel. So, ganito lang yung technique yan mga bro. Yan. Pagkatapos, ang katulong ko dyan ay paa. Okay, atras natin tong ating camera. Ayan. So, kailangan pag may trabaho tayo, nakakonsentrate tayo ng gusto, no? Focus. Yan. So, tsaka dapat yung fighting spirit natin. Yan. Tapos tatadyakan ko lang yan mga bro, ganun, no. Wag naman sobrang lakas, no. Tansyahan lang. Marinsaw ng pukpok, hindi agad-agad, pero tingnan nyo mga bro. Kasi totoo nito, sinurinder na to nung ano, no, inatrasan na dun sa ibang shop. Dahil sobrang tigas daw, ginamitan ng puller dito, ginamitan pa ng puller na ganun, hindi kinaya, nasira na to, no? Ganito lang mga bro. Yan, martilyo. So kaya may kontra para yung crankshaft, yung sigunyal umabanting ganun, para kahit pukukin ko pa ganun, hindi mapupuwersa yung bearing, sigunyal bearing. Okay, yun lang mga bro. Okay, sige, tululyas ha. Ayun. Okay. So, humingi lang ako ng tulong dito sa kasama ko para mayroong maghawak ng sikwat. No, kasi medyo mahirap. Hindi ako makadiskarte ng husto kung ako pa yung nagtatadyak ng panikwat, no. So, ganun lang mga bro, no. Simple lang. No. Ganun lang yung pagbabaklas. So, kung isipin man nyo masira sa pagpupukpok, okay lang, masira yung flywheel, no? Pero totoo niyan, wala namang nasira sa flywheel, ayos naman yung flywheel, no? So napitpit lang itong rivet, so walang kaso yan. Importante natanggal natin ng maayos yung flywheel, no? So dapat ganun mga bro, na matigas dito sa puller, dapat hindi na pinilit para hindi nasira yung thread, no? Yan, so papalit na lang ako ng stator coil mga bro, papaanda rin natin mamaya. Yan,
At isi-share ko na lang mamaya mga bro pagka umandar na. Ano pala, bago ko pala palitan ng stator coil, ayusin ko muna tong itong thread, no, para pumasok yung nut. Ayan, okay. So yung diskarte ko dito mga bro, dahil malapad na tong dulo, tatanggalin ko na lang to mga bro. Gagamitan ko na lang ng grinder paikot. Ayan. Babawasan ko na lang to para matanggal tong sira tsaka yung lumaki. Okay. At pagkatapos niyan mga bro, no, yung thread bubuhayin ko ng lagaring bakal. Ayan. Medyo napitpit kasi mga bro, no. Ngayon, diskarte lang to mga bro, no. Pero kung gusto niyo baklasin, ipa-machine shop, so okay, mas maganda. So itong sa akin kasi, diskarte ko lang to mga bro, no. So share lang sa akin, share lang. Hindi naman to tutorial, no. Share lang kung gusto niyo, kung ayaw niyo, okay lang. Basta nakapag-share ako sa inyo ng diskarte ko. Bubuhayin ko lang yung thread. Ayan. So pag naayos yung paikot, pumasok yung nut, okay na yan. Yan o, medyo bumuka dito, may biak ng konti yung dulo ng sigunyal. Okay. Ayan o, may crack. Sobrang puwersa. Talagang pinwersa nila. Ayan lang mga bro, no? Diskarte lang tayo. Pero kung meron kayong alam na mas maganda, mas the best. Ayan, mas okay. 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 Parang talaga ng diferensya. Babaw tuloy yung thread. Yan, okay. So, yun lang mga bro, no? At least meron pa rin natirang thread. So, yun na lang yung gagamitin natin. Basta maikabit lang natin yung flywheel. Ayan, pasilip ko sa inyo mga bro. Ayun. So, yung dulo dito, no? Pinadaanan ko lang ng lagari para kumagat lang ng konti itong nut. Ayan. So meron pa rin siyang natirang thread. Okay, magpapalit na ako mga bro ng
stator coil. Ayan, so ito yung pamalit niya na stator coil. So pagka ganito yung stator coil mga bro, ano, local lang to, mura lang to, 550 or 650, no? Maraming nabibili. Yan, TMX 155 stator. Pagka original naman mga bro, no, mas madami yung ikot ng coil, lighting coil, halos puno, no? Tapos medyo mas malalaki, kaya yung ilaw mas maganda, malakas. Yan. So palit tayo ng stator coil. Ito yung bago mga bro. Ito yung luma. Ito yung bago. Okay mga bro, ayan, so napalitan ko na ng stator coil. Ayan, so naikabit ko na. Ngayon papaanda rin na lang natin mga bro. Testing natin. Start. So na. Okay. Okay mga bro, ayan, so under na, no? So yun lang yung problema ng stator coil. Ang problema lang, sinira yung ano, yung thread ng sigunyal, din matigas tanggalin yung flywheel. Ayan, so yun lang mga bro, no, yung mga diskarte, no, sa pagtatanggal ng flywheel na matigas. Okay.